I know that my Redeemer lives and living cares for me. I know eternal life He gives and gave on Calvary. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful love that brought Him from heaven above, beautiful heaven above, as a ransom to die on the tree, suffer and die on the tree, to save a poor sinner like me, a sinner like me. I know the promise cannot fail, the hour is drawing nigh. No cruelness my flesh assail, my soul will never die. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful love that brought Him from heaven above, beautiful heaven above, as a ransom to die on the tree, suffer and die on the tree, to save a poor sinner like me, a sinner like me. I know my mansion He prepares beside the crystal sea, that where He lives and loves and cares, there I may ever be. Oh, 'twas wonderful, 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 wonderful love that brought Him from heaven above, beautiful heaven above, as a ransom to die on the tree, suffer and die on the tree, to save a poor sinner like me, a sinner like me. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language, disdain. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To Him that o'ercometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. The world has lost the right of prayer, and saints have failed to pray.
sustained beyond repair. How blind of heart are they. Pray in the morning, pray at the noontime, pray in the evening, pray anytime. Pray when you're happy, pray when in sorrow, pray when you're dead, pray all the time. The Father speaketh in His word, He talks no other way. And to converse with Him, our Lord, we must take time to pray. Pray in the morning, pray at the noontime, pray in the evening, pray anytime. Pray when you're happy, pray when in sorrow, pray when you're dead, pray all the time. There is no trial, grief, or pain, no moment of the day, but that we may in Jesus' name incline our souls and pray. Pray in the morning, pray at the noontime, pray in the evening, pray anytime. Pray when you're happy, pray when in sorrow, pray when you're dead, pray all the time. Magandang gabi mga kapatid. Bagamat Sabado po ng gabi ngayon at bukas po ay araw po ng linggo at araw po ng ating pagsamba. Pero meron pa lang po tayong oras na tayo po ay makapaglingkod sa gabing ito sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ang ating paksa sa gabing ito ay may kaugnayan po sa Romans chapter 10, verses 13 to verse 15. Ito pong mga talatang ito ay ginagamit sa mga denominasyon na nagsasabi, wala kang karapatang mangaral kung hindi ka sinugo. O kaya wala kang karapatang mangaral kung hindi ka inordained ng denomination. O wala kang karapatang mangaral kung hindi ka nagtapo sa isang Bible school at ikaw po ay sinugo ng iyong denominasyon. Yun po ang itinuturo sa mga talatang ito. Pero ang sikreto po ng kung paano natin maunawaan ang alamang talata sa Biblia ay sa pamamagitan ng tinatawag na context. Ano bang pinag-uusapan sa kabanatang ito ng aklat ni Pablo sa mga taga-Roma? So bago po tayo magpatuloy, siyempre ang ating tradisyonal na pagbati sa ating mga kapatid, igsoon, katugangan, kabugtongan, walang pong tawag sa mga kapatid sa iba't ibang lugar. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Ito po sa ating pambansang wika. Sa wika po ng mga kapatid sa may timog ng Pilipinas, maayong gabi sa inyong tanan, maayong gabi sa inyong tanan nagsoon, at sa ating mga kapatid dyan sa Hilaga, sa North, na ibang ngarabi kada kayo amin kakapsa. Ganoon din po sa lalawigan ng Pangasinan, Masanto siya labi, at sa kayon amin. At kung tayo lang po ay darako sa Timog Luzon, sa lugar po ng mga Bicolano, malapit po sa magandang bundok ng Mayon, Diyos marahin na banggi sa Indugabos.
At kung tayo po ay gagawin sa isang maliit na isla, sa probinsya po ng Romblon, sa may Carabao Island, officially San Jose Romblon, tinatawag din po Hambil. Ang daming pangalan ng lugar na yun. Bakit Hambil? Hindi ko alam. Carabao Island, hindi ko alam kung ito'y tumutukoy sa panahon na maraming kalabaw o dun sa shape ng isla na tila baga isang anyo ng isang kalabaw. Dahil matagal na po kami pupunta ron, wala pa kaming nakita ni isang kalabaw. At kung ito'y tatawain Carabao Island, siguro may dahilan. Ano po? Kaya hindi ko rin alam. Diyan po sa may Carabao Island, ang salita po riyan ay hindi naman po Tagalog. Bagamat dahil ito'y bahagi ng lalawigan ng Romblon, na iba-iba rin ang wika sa iba't ibang bayan. Ito pong sa mismong pangunahing isla ng Romblon, sa may Romblon Island, nandoon po kailang kabisera, Tagalog ang salita ro. Pero doon sa malaking isla, bago tablas po yata, iba-ibang wika sa iba't ibang bayan. Halong Ilonggo at saka Tagalog, iba-iba. Pero yung Carabao Island, ito po isang maliit na isla. At ang salita po ron ay parang karaya yata, karaya. Mayad ng gabi sa tanan. Yan po ang kailang pagbati sa good evening. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating lalawigan na mga Kapampangan na po. Lahi ng Mekeni. Ito pong mga Kapampangan, hindi lang po sa Pampanga matatagpuan actually. Doon po sa Tondo, Manila, maraming Kapampangan dyan. Ang totoo niyan, yung mga sikat na tulad ni Asyong Salonga, mga Kapampangan po yan. Baka nga pangalan ko pa ngayon, hindi man Salonga yun. Tapos po sa may bahagi ng Bulacan, bahagi ng Bataan, bahagi rin po ng Tarlac, halos kalahati ng Tarlac, at bahagi ng Nueva Ecija, may mga Kapampangan po dyan. So, may pabengki ako nga. So, ang ating paksa po sa gabing ito, tulad ng ating nabanggit na, ay tungkol po sa Romans chapter 10, 13 to verse 15. Alam bang ibig sabihin ng mga talatang ito? Na sinasabi ba na kung hindi ka sinugo, ay hindi ka maaring mangaral? Marami po mga nagtuturo ng ganoon. Na kung hindi ka sinugo, hindi ka maaring mangaral. If you are not sent, you cannot preach. Ano bang, sino ba tinutukoy dito? Ito ba'y tumutukoy sa mga kasalukuyang mangaral sa panahon natin ngayon? Ito ba'y tumutukoy sa mga ordinaryong mga mangaral? Kung ating babasahin, ay hindi. Ang pinag-uusapan po sa kabanatang ito ay matatagpuan natin doon sa unang 4 na talata ng kabanatang ito. Kung ating babasahin. Mga kapatid, ang nais na aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay ang sila'y maligtas. Ang sinasabing sa kanila po ay ang bansang Israel. Dito sa New King James, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Kasi sinasabi ko sa inyo itong Tagalog, ang Biblia o ang yung revised ng 2001, hindi po ito King James. Sila ay magkaiba. Itong Tagalog na ang Biblia at saka yung revised, ito po ay combination ng King James sa Old Testament at American Standard Version sa New Testament. Dahil ang kanilang sandi pareho. Sa New King James, meron salitang for Israel. Sa Tagalog, wala. Sa kanila, kanya. So in other words, ang sinasabi rito ni Pablo, hindi iligtas ang Israel. At sinabi niyang dahilan, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. In other words, meron po silang zeal o pagmamalasakit o
yung sigasig, meron sila eh. Kasi sinabi dito, hindi ayon sa kaalaman. In other words, hindi ayon sa katotohanan. Sapagkat sa kailang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos. Kung ang pinag-uusapan po rito ay katwiran ng Diyos, ito'y tumutukoy sa Ebanghelyo. Dahil ang sinasabi sa Romans chapter 1, verse 16, nabasahin po natin, ito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at ngayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos. So ang katwiran ng Diyos ay ang Ebanghelyo, hindi ang luwang tipan, kundi ang Ebanghelyo. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pong talatang ito, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, ibig lang po sabihin noon, mula sa pananampalataya ay pinahayag, upang ikay sumampalataya, yun ang ibig sabihin ng talata. Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So in other words, ang hindi pagkaligtas ng bansang Israel ay hindi sila sumunod sa Ebanghelyo. Hindi sila sumunod sa katwiran ng Diyos. At sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid o sa kanilang sariling katwiran, ay hindi sila napasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinawian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. So ang kahulugan po nito, ang kahulugan po ng kautusan ay ang ating Panginoon. Ang layunin po ng kautusan ay ang ating Panginoon. Pasinin natin, ang kailang pag-aahin ng mga dugo ng mga hayop ay hindi talaga magliligtas. Ito'y po'y anino lamang ng mga tunay na mga bagay na darating. Yung kailang pag-aahin ng dugo ng mga hayop ay patungkol sa sakripisyo ng Panginoon sa krus na tumulong kanyang dugo na siyang tunay na nagliligtas kanya. So, ang ating Panginoon, ang katuparan o layunin ng kautusan. So, hindi sila maaaring maligtas sa pamamagitan ng kautusan. Ano sinasabi ni Pablo? Kundi sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pwede sabihin ng mga Hudyo, hindi kami sumampalataya sa Ebanghelyo kasi hindi nakarating sa amin yan. Paano kami sasampalataya kung hindi nakarating sa amin yan? Ito po yung pinaliwanag ni Apostle Paul sa mga sunod talata. Sa ikalimang talata, sinasabi rito kung paano maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Para kayo maligtas sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, kailangan ni kayo mabuhay ayon sa lahat ng kautusan na hindi ka nagkasala. O perfect obedience. Na walang nakatupad doon, kaya walang sino mang inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Doon po sa Galatians chapter 3 verse 10. Sapagkat lahat ng mga Hudyo nagkasala maliban sa Panginoon. Sabi rito, sapagkat sumusunod si Moises tungkol sa pagiging matuwid na batay sa kautusan, ng taong gumagawa ng mga bagay na ito mabubuhay sa mga ito. Ikay mabubuhay sa lahat ng utos ng kautusan ni Moises. Pag ikay nagkasala, ay hindi ka magiging matuwid. So yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi sila pwedeng maligtas sa pamamagitan ng kautusan ni Moises sapagkat sila nagkasala. Ngayon, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay hindi lang sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Yun ang sinasabi sa atin. Ngayon, yung bang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay di ba naipangal sa mga Hudyo? Ang sinasabi dito ni Pablo, ito'y malapit sa kanila. Hindi natin kahit sa ika-6 na talata o ika-7 talata, hindi mo na kailangan pababayin si Kristo para marinig mo ang kanyang Ebanghelyo o mabuhay na maguling-muli sa mga patay ng Panginoon para marinig mo yung Ebanghelyo kanya. Sapagkat ang Ebanghelyo malapit sa inyo kanya. Bakit? Sapagkat ito'y pinangaral. Ito'y pinangaral sa kanila. Kaya hindi sila naligtas.
Dahil hindi sila naniwala at sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So yung excuse, hindi maaaring dahilan na hindi namin narinig kanya. Hindi man lamang nakarating sa amin ng ibang, hindi totoo yung kanila. Sapagkat ang salitang nito ay malapit sa inyo, sabi si ikawalong talata. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo. Nasa iyong bibig at sa iyong puso. Nasa iyong bibig at sa iyong puso kanya. Ito ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Sabi-sabi ito ipinangaral nila. Kaya, ito'y malapit sa kanila. Yun ang sinasabi ito ni Apostle Paul. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay sa muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka kanya. Kaya nga ito'y sa iyong bibig at sa iyong puso kanya. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, at sasampalataya ka na sinabuhay na muli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas, sabi ni Apostle Paul. Sapagkat sa pusong tayo nananampalataya, kaya titinuturing naganap. So dito po nangyayari ang ating pananampalataya. Sa ating puso, sa ating kaisipan. At sa pamagitan ng bibig, ay nagpapahayag kaya na ililigtas. Kailangan mong ipahayag ang iyong nasa kaisipan para malaman ng mga tao na ikay sumasampalataya. Kasi bago ka mabautismuhan, kailangan mo munang ipakilala na ikay sumasampalataya. At ang pagpapakilala ng pananampalataya ay sa pamagitan ng pagpapahayag ng iyong bibig. Hindi ba sinasabi rito ni Apostle Paul? Sapagkat sinasabi ng kautusan, ang bawat sumasampalataya sa kanya hindi malalagay sa kahihiyan. In other words, kung tayo po ay maniniwala sa ating Panginoon, ikay maliligtas. Hindi ka mapapahiya. Tunay na ikay maliligtas. Yun ang sinasabi ni Pablo. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya rin Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. So kung ang kausan ni Moses sa magliligtas, hindi pwede maligtas sa mga hentil. Wala sila sa ilalim ng kausan ni Moses. So hindi ang kausan ni Moses magliligtas, kundi ang Ebanghelyo. Kung ikaw itatawag sa Panginoon, o ikay magpapailalim sa kanyang otoridad, o ikay mag-a-appeal sa kanyang otoridad bilang tagapagligtas, hindi mahalaga kung kay Hudyo o Grego, ikay maliligtas. Yan ang sinasabi ng Panginoon, ni Apostle Paul, di ba, sa talatang ito. Sa verse 30, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano ibig sabihin? Calling on the name of the Lord. Ito rin po yung sinabi sa Acts chapter 2, hindi yung nagkakamali, na sino mang tumatawag sa pangalang Panginoon ay maliligtas. Nung si Apostle Paul, noon ay Saulo, ay inaralan ni Ananias. At itong sabi ni Ananias, 22 verse 16, at ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at ugasan ng iyong mga pangalan na tumatawag sa kanyang pangalan. We are appealing to the authority of Christ. Pag kayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon, hindi ibig sabihin na binabagit mo yung pangalan niya. Actually, kayo ma-appeal sa kanya, sa kanyang kapamahalaan na magliligtas dahil siya ang ating tagapagligtas. So you will appeal to the authority of Christ. Katulad rin po yan sa 1 Peter chapter 3 verse 21 na basahin po natin. Ito sa ating wikang Tagalog. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman. Yan ang ginagawa ng tubig, di ba? Ginagamit natin pag tayo naliligo upang alisin natin ang dumi ng ating katawan. Kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. We're appealing to the power and authority of Christ to save us sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ngayon, ang problema, paano ka tatawag sa hindi mo sinasampalatayanan?
other words, kung hindi mo kilala ang Panginoon, kung hindi siya naipangaral sa iyo, how can you call on Him? Yun po isang logical na tanong. Paano ka ihiling sa Panginoon in the first place kung di mo siya kilala? Yung magandang tanong yun. Kaya sabi ni Pablo, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? Paano ka maniniwala sa Panginoon na hindi mo kilala? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi pa nila napakinggan? O siyempre, hindi mo kilala. Hindi mo napakinggan. At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Tama nga naman. So, ano yung point dito? Nung panahon na sinulat ni Pablo, ang sulat niya sa mga taga-Roma, hindi pa naipahayag sa kabuuan ang Ebanghelyo. Ito yung sinusulat pa lang. So, kinakailangan talaga isang personal na mangangaral. Unlike ngayon, dalawang paraan na pwede mong malaman ng totoo. Kung ipapasahin mo yung salita, may basahin mo ang salita ng Diyos, kasya yung sarili. O katulad ng dati, may mangangaral sa inyo dahil mayroon pa namang mangangaral ngayon, di ba? Pero noong panahon na ito'y sinusulat, ito'y sa pamagitan lamang ng pangangaral. So, paano nga naman sila sasampalataya kung di na napakinggan? Magandang tanong. At paano sila makikinig kung walang tagapangaral? Of course. Kaya nila hahanapin ang Panginoon kung dito ipapangaral sa kanila? Unlike ngayon. Kung babasahin mo salita ng Diyos, pwede mo na siyang malaman. Di ba? Meron naman gano'n. Yung pong nagturo sa akin ng Ebanghelyo, gano'n ang nangyari sa kanya. Sa haba ng panahon, siya nagbabasa ng Biblia at sinaseleksyon niya kung yung totoo. So, pumunta siya sa iba't ibang mga iglesia, mga denominasyon, pero hindi niya natagpuan doon ng katotohanan. Nung panahon, yung kanyang amay na bautismohan sa Panginoon, at binigyan siya ng isang babasahin, binasa niya, ito yung totoo. Ito, matagal ako nang inahanap kanya. Pero binabasa lang niya ang Biblia niya. Nung panahon ay walang ganong paraan. Kailangan mo na talaga ng isang mangangaral. Ito ang pinaka-critical. At paano sila mangangaral kung di sila sinugo? Ito ba tumutungkol sa lahat ng mga mangangaral na maliban na kay sinugo ay hindi ka maaaring makapangaral? Marami po sa atin, hindi naman tayo sinugo. Marami sa atin na naging mangangaral dahil sa kailang sariling kalooban. So, sino itong mga sinugo? Yun ang magandang bigyan natin ng pansin. Ang salitang apostolos, ang ibig sabihin nun, one who is sent. Ang pinag-uusapan sa Romans chapter 10, sino bang nagpahayag ng Ebanghelyo? Sino ba ang unang nagpahayag ng Ebanghelyo? Sino nangaral ng Ebanghelyo sa mga Hudyo? Ang mga apostol. Makikita ninyo sa Aklat ng Manggawa. Sino nangangaral doon? Ang mga apostol. Later on, naturuan nila ibang mga tao naging mangangaral. Pero ang pinakaunang nagpahayag ng katotohanan ay ang mga apostol. Sila yung sinugo. Sino nagsugo? Ng ating Panginoon. Kaya hindi ito tumutungkol sa ordinaryong mangangaral. Ito yung tumutungkol tungo sa mga apostol na silang kauna-unahang nagpahayag ng Ebanghelyo. At hindi sila maaaring mangaral kung hindi siya sinugo ng Panginoon. Paano sila mangangaral? Hindi pa nakasulat ang bagong tipan sa panahon na yun. Paano sila nangaral? Nung sila'y sinugo ng Panginoon. Na sila'y sinugo ng Panginoon, di ba binigyan sila ng pangako ng Diyos? Dito po sa unang-unang babasahin natin. Doon sa Mateo chapter 10, di ba itong unang pagsugo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, di ba? Ito ang unang pagsugo sa kanila. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Pag sila'y sinugo, sila ba'y magkakaroon ng suliranin kung anong ituturo nila? Hindi. Sasabihin sa kanila kung anong ituturo nila kanya.
Sino yung magsasabi sa kanila? Ang Espiritu Santo. They'll be guided by the Holy Spirit. At yun lamang sinubo ng Panginoon ang merong ganong patnubay ng Espiritu Santo sa buong katotohanan kanya. Yun po makikita natin. Yan ang makikita natin mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong tuturo kanya. Sapagkat ito'y sasabihin sa inyo. So sila'y pinatubayan ng Espiritu Santo. Dito sa Matthew chapter 10, dito sa verse 17, hanggang sa verse 20, mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat ibibigay nila kayo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga. At kakalad ka rin nila kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Ngunit kayo, kapag kayo ay naibigay na nila, huwag kayong mangamba kung paano kayo magsasalita o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na yon ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo kanya. So, sino ang binigyan ng ganitong klaseng kapangyarihan? Yung sinugo ng ating Panginoon. Ito po inulit sa John chapter 13 sa kanyang mga apostol. Basahin po natin. John chapter 13. Hindi mo nagkakamali na po. John chapter 16. Verse 13. Baliktad. Ang sabi rito, basahin natin. Verse 12. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin. Sino kausap niya? Ang kanyang mga apostol. Ngunit hindi nyo ngayon kayang dalhin sa ngayon. O hindi nyo kayang maintindihan kanya. Subalit kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo. Sino yung kayo? Ang kanyang mga apostol. Na kanyang sinugo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So ito'y binigay lamang, kapangyarihan na ito'y binigay lamang ng Panginoon sa kanyang mga apostol o sa kanyang mga sinugo. At doon sa Acts chapter 1, mapapansin po natin, nang makasama ng Panginoon ng kanyang mga lagad pagkatapos na mabuhay na muli, at bago po siya umakyat sa langit, siya nagbigay ng habilin sa kanila. Ano yun? Basahin natin. Dito, alam po natin na apostol ang kasama niya. Dahil dito po sa verse 2, na Acts chapter 1, hanggang sa araw na iakyat sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, pagkatapos na siya magdusa ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Verse 4. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niya, ito ay inyong narinig sa akin. Sapagkat si Juan ay nagbautismo ng tubig, subalit hindi naabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo babautismo sa Espiritu Santo. Yung pong Pentecost ay 50th day. So ang ating Panginoon nakasama niya nila sa loob ng 40 araw. So yung 10 araw pagkatapos noon ay ang Pentecost. So 10 days before the Pentecost, nakausap ng Panginoon ang kanyang mga apostol. Sa verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan at pagbabasa ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kadulod-dulong bahagi ng lupa. So ito yung sinasabi sa Romans chapter 10. Ito ang kanyang mga sinugo. Hindi sila maaaring mangaral kung di sila sinugo ng Panginoon at binigay sa kanilang Espiritu Santo bilang kanyang patnubay. Kanilang patnubay. Kaya ano ang ayaaral nila?
Wala pa nakasulat na bagong tipan sa panahon na yun. So, ang kailang pangangaral ay personal na pangangaral. Pag nangangaral sila inudyukan ng Espiritu Santo. Ang ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa pamamagitan nila. So, ito pong talatang ito, hindi tumutungkol sa ordinaryong mangaral. Kalamihan sa atin, hindi naman tayo sinugo. Pero ito mga ngaral, ito sila yung mga sinugo. So, ito yung mga apostol. Dito po sa Hebrews chapter 2, makikita rin po natin. Meron po isang nakausap ko noon, meron daw po silang apostol, nag-iisa lang. Nung tanongin ko po ang pangalan, ayaw man nilang banggitin, yun daw po ang apostol ay nagsugo sa kanila sapagkat siya isang apostol. Pero tanong ko, anong pangalan ng apostol nyo? Ayaw nila sabihin. Kailangan mo nyo sabihin sa akin kasi check kung kasama sa pangalan ng mga apostol na nakasulat sa Biblia. Ayaw nila sabihin eh. Dito po sa Hebrews chapter 2 verse 3. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin na mga nakarinig sa Kanya. Sino ba nakarinig sa Kanya? Di ba mga apostol? Na pao pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Kung babalik tayo sa Mark 16, ang kausap roon ng Panginoon ay ang Kanyang mga apostol na ayaw sumampalataya na sinabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya pinagsabihan sila ng ating Panginoon sa kawalan nila ng kailang pananampalataya. Basahin po natin. Sa Mark 16, ano po? Verse 15 hanggang 16. At magsimula po tayo sa verse 14. At pagkatapos siya'y nagpakita sa 11, samantalang sila'y nakaupo sa hapagkainan. Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan. So, sinugo sila ng Panginoon. Sino sinugo niya? Ng Panginoon. Ang kanyang mga apostol. Humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, Hudyo at mga Hintil. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito pong 15:6, ito po yung parenthesis. In other words, ito ang inyong gagawin. Kung wala kayong pananampalataya, paano ito gagawin? Yun yung sinasabi niya. Kaya sa verse 17, yung sinasabi niyang mga nananampalataya, hindi ito tumutungkol sa lahat ng sumasampalataya, kundi sa mga apostol. Sa panahon na yan, meron silang kawalan ng pananampalataya. At ang mga tandang ito ay tatagalayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan, ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Teka muna, tayo po'y sumasampalataya. Kaya ba natin gawin ito? Yung mga iba nag-aangkin eh. Pero hindi man nila kayang gawin. Mayroong mga grupo na umahawak ng mga ahas at lang sila nung tinukayang preacher namatay naman. Pero itong mga apostol, hindi sila mamamatay. Tuloy po natin. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya at sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay ahawak ng mga ahas, at kung makakainom sila ng bagay na makakamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Bakit? Dahil meron pa silang gawain. Kailangan mo lang ipahayag sa kabuuan ang salita ng Ebanghelyo. Hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Kaya't ang Panginoon nga pagkatapos siya magsalita sa kanila, sino yun? Ang mga apostol. Ay inakyat sa langit at lumuklok sa ng Diyos. At humayo sila. Sino humayo? Ang kanyang mga apostol. Sino sinugo? Ang kanyang mga apostol. Nangaral sa lahat ng tako abang gumagawang kasama nila ang Panginoon
at pinatutuhan salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. So ito mga sinugo sa Romans chapter 10, dito po sa verse 15, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo, hindi tumutungkol sa atin, kundi mga unang nagpahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sino yung mga yun? Ang mga apostol na kanyang sinugo. Kaya tinawag silang apostle from the word apostolos, meaning one who is sent. Kaya po yung salitang apostle, hindi po ito sinalin, ito po inilipat lang mula sa salitang mga titik ng Grego patungo sa titik ng wikang Pilipino. From apostolos to apostol, nalis lang yung los. Apostol, naging Tagalog na. Kung ito po ay sinugo, ay sinalin ang nakalagay, iyaong mga sinugo. Kaya hindi mo nila sinalin. Katulad rin po ay ng salitang bautismo, hindi rin sinalin. Ito'y galing sa salitang baptisma, nang ibig sabihin na inilubog. Yung salitang mabautismohan, galing sa salitang baptizo, nang ibig sabihin baptized. Hindi rin sinalin. Kaya apostolos, yaong mga sinugo. Kaya kung yun po ay naisalin at ito'y mga sinugo, yaong mga sinugo ng Panginoon, madaling maunawaan ito. Sino yung mga sinugo? Ang kanyang mga apostol. Paano nga naman sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Yung mga sinugo ay pinangakuan ng Diyos na sila ipapatubayan ng Espiritu Santo ang magtataglay ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo na kanyang tinupad sa Acts chapter 2 na sila bautismuhan sa Espiritu Santo. Sino yun? Yung kanyang mga apostol. So ito po ay maliwanag sa ating pinag-aaralan na yung mga sinugo ay ang kanyang mga apostles. Mga kapatid, hindi tayo kailangan suguin para tayo maging mangaral. Hindi tayo kinakailangan ma-ordained para tayo maging mangaral. Wala tayong mababasa ganun sa Bagong Tipan. Tayo po'y naging mangaral, hindi sa paraan na tayo sinugo ng Panginoon directly. Tayo po'y sinusugo indirectly sa pamagitan ng salita ng Diyos. In other words, kung ikay Kristiyano at nagkaroon ka ng interest na mangaral, ikay mangangaral. At kung ikay tatanggapin ng mga kapatid sa isang lokal na kongregasyon, ikay magiging mangaral sa kanila. O kung ikay nakapagsimula ng gawain sa Panginoon, ikaw magiging mangaral doon. So there is no official ordination na ginagawa ng mga denomination. Hindi ka nga kailangan makatapos sa isang Bible school para kay mga pangaral. Ang kailangan mo lang gawin ay unawain mo salita ng Diyos. Pero ito yung mga sinugo. In other words, unless they were sent, it is impossible for them to preach. What will they preach? Pero kung sila sinugo ng Panginoon, yung mga sinugo ng Panginoon, they were promised that they will be baptized with the Holy Spirit and they will receive power from the Holy Spirit. When they were baptized, ano nangyari sa kanila? Sila nagsasalita, pero sino nagsasalita? Sino nagbibigay ng mensahe sa kanila? Hindi kailang sariling kaisipan, kundi ang Espiritu Santo. Dito po sa Gawa, chapter 2, verses 1 and 4, ito ang ating mababasa. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, ito yung pinangako ng Panginoon, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar, sa dapit. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahanggibis na hanging malaki. Walang hangin doon, parang hangin lang. At pinuno nito ang buong bahay kung saan siya nakaupo. So ito'y maingay, parang hangin. At sa kailay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga apostol. Silang lahat na puspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, sino nagkaloob sa kanila? Sino nagkaloob ng mga wika at anong sasabihin nila? Ang Espiritu Santo. Paano kung wala Espiritu Santo noon? Paano sila mangangaral? It was impossible for them to preach, di ba?
Ang problema, ito yung mga tao. Oo, 3 taon silang kasama ng Panginoon. Pero hindi lahat ng itinuro ng Panginoon ay pinaniwalaan nila o naalala nila. Ang katotohanan, ang Panginoon po'y nangaral ng kaharian na hindi siya pisikal na kaharian, kundi siya spiritual na kaharian. Ito tinuro niya sa kanyang mga apostol sa loob ng 3 taon. Pero nung bago umakyat sa langit ng Panginoon, nagtanong, kailan mo isasauli ang kaharian sa Israel? Hindi na isasauli ng Panginoon ng Israel sa kanila, sapagkat ang kaharian ay bibigay na sa ibang bayan. So hindi na naalala yun. Kaya kailangan ng Espiritu Santo para mapaalala sa kanila yung tinuro ng Panginoon at sila'y patnubayan sa buong katotohanan. Kaya kung hindi ka apostol, hindi ka maaaring mag-aral sa panahon na yun dahil hindi ka papatubayan ng Espiritu Santo. Ang papatnubay lamang ng Espiritu Santo ay ang kanyang mga apostle na makikita natin. Ito ang magpapaalala, yung Espiritu Santo ang magpapaalala sa kanyang mga apostol, sa mga bagay na itinuro ng ating Panginoon nang siya buhay pa. Tingnan nyo, sa John chapter 14 verse 26. Subalit ang mga aliw the Comforter, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat na aking sinabi sa inyo. Kaya imposible silang mangaral unless they were inspired by the Holy Spirit, unless they were sent by the Lord. So ito pong binabanggit itong mga sinugo ay ang mga apostol, hindi tayo. Hindi naman tayo sinugo ng Panginoon. Yun po, nag-claim that they were sent by the Lord. Kailangan nilang patunayan yun. And I can prove na hindi sila gano'n. Pagkat alam natin ang mga pangalan ng mga apostol. At tumaypayag ng buong kabuuan ng Ebanghelyo. Wala nang apostol. Hindi na kailangan ang gawain ng isang apostol. Tapos na kailang gawain. Tuloy po natin. Gaya ng susulat, anong ganda ng mga paa na mga nagdadala ng buting balita ng buting bagay. Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Hindi lahat ay naniwala. Kasama na roon ng mga Hudyo. Hindi sila naniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At kung meron magsumunod sa kanila, hindi sila napasakop sa Ebanghelyo. Bakit? Ipinipilit nila na kinakailangan sumunod sa kautusan ni Moses ang mga Kristiyano, mga Hentil para sila maligtas. So sila nagtayo ng kailang sariling katwiran. Kaya hindi sila naligtas. Nung buhay pa ang Panginoon, meron silang sariling katwiran. Ipinapangaral nila ang tradisyon ng mga matatanda, tradition of the elders. Dinagdag nila sa kautusan ni Moises. Doon po sa Hosea, sabi ni Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Kaya yun ang nangyari sa bansang hindi sila naligtas. Ang patang pinatutunan ni Pablo sa aklat ng mga Roma ay hindi kautusan ni Moises na magliligtas sa atin. Hindi na sa katotohanan kay isang Hudyo sa laman ay ikay liligtas ng Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan ay wala sa lahi. Ito'y sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit ano pa ang lahi mo. Kay Hudyo, Hentil, kay lalaki, babae, kay marunong o walang alam. Huwag kayo naniwala sa Ebanghelyo, kayo sumunod, kayo maliligtas. Iyon ang sinasabi ni Pablo. Pero unfortunately, hindi lahat ay naniwala. Totoo yun noon, totoo rin ngayon yan. Hindi lahat ng ating aaralan sa Ebanghelyo maniniwala. Kaya dito sabi kung tayo po'y maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang pananampalataya nanggagaling sa pagkikinig ganyan. Kaya ang pananampalataya nanggagaling sa pagkikinig at ang pagkikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kung ikay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo, kailangan kang makinig ganyan.
Kung ayaw mong pakinggan, paano ka maniligtas? Yun ang nangyari sa mga Udyo, kaya hindi sila naligtas. Hindi sila nakinig sa tunay na katwiran ng Diyos. Kaya hindi sila naligtas. Walang ibang paraan ng kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya kung hindi sila naniwala sa Ebanghelyo, hindi sila maliligtas. Wala silang madadahilan. Hindi nakarating sa kanilang Ebanghelyo, nakarating. Sila nga unang inaralan ng Ebanghelyo, ang mga Hudyo. Bago pa pumunta sa mga Gentiles, na nagsimula sa Acts chapter 10, ito muna ipinangaral sa mga Hudyo. Actually, yung mga nagsipangalat mula sa magkaroon na po ng persecution sa panahon ni Stephen o Esteban, yung nagsipangaral lamang sa mga Hudyo at hindi sa mga Hentil. Dahil sa paniniwala na mga Hentil ay walang karapatan sa karin ng Diyos. Kinakailangan pa ng himala sa pamagitan ng pagbabautismo sa Sangbahay ni Cornelio ng Espiritu Santo para sila maniwala na mga Hentil naman ay tinanggap ang karapatang maligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. So yun ang makikita natin dito. Ito pong the rest of the chapter. Kung sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Yan ang point dito eh. Hindi ba nila narinig? Hindi ba narinig ng mga Hudiyan? Bakit sila maliligtas? Hindi ba nila narinig? Kanya talagang narinig nila. Sino nila? Ang pinag-uusapan ito yung mga Hudyo. Sapagkat tunay na narinig nila, sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kailang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Paano kaya hindi na narinig? So hindi pwedeng dahilan ng mga Hudyo kaya kami hindi naligtas dahil hindi man namin narinig nila. Ang problema, nung narinig nila, hindi sila sumampalataya. Kung sinasabi ko, hindi ba naunawaan ng Israel? O baka naman din na naunawaan? Una'y sinasabi ni Moses, papanibuguhin ko kayo doon sa mga hindi isang bansa. Sa pamamagitan ng isang bansa hangal ay gagalitin ko kayo. Dahil siyempre sila po yung alam nila, kilala nila na sila ang bayan ng Diyos. Pero ngayon, tinuro ng Panginoon ang kanyang ebanghelyo sa mga Hentil din ganyan. Upang sila manibugho at maaaring bumalik sa Diyos. At si Isaiah sa ibong tapan nagsabi, ako'y natagpuan nila na hindi umahanap sa akin. Ako'y mahayag sa kanila na hindi nagtatanong tungkol sa akin. Yung mga Hentil, wala silang alam tungkol sa ating Panginoon. Hindi sila nagtatanong. Wala silang alam. Hindi nila alam ang mga hula na itinuro ang hula sa pagdating ng isang tagapagligtas na itinuro ng mga propeta sa bansang Israel. Hindi nila alam yun. Hindi sila naghahanap. Hindi sila nagtatanong tungkol sa ating Panginoon. Pero nung ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Hentil, naniwala sila. At mas marami ang mga Hentil na naniwala kaysa sa mga Hudyo. Doon po sa isang bahagi ni Isaias, ay sinasabi ng Diyos, kailangan natin palakihin yung tent kanya. Bakit? Dapagkat darating araw, hindi lamang kanya mga Hudyo, kundi rin mga bansa kanya ay makasama doon sa tent na yun. So mas marami pa yung mga Hentil. Subalit tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay inunat ko aking mga kamay sa isang swail at mapagsalungat na bayan. Ibig sabihin, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Sabi ng Diyos. Pero kayo matigas at swail. Hindi ba sila binigyan ng pagkakataon? Binigyan sila ng pagkakataon. Ipinangaral naman ng mga apostol sa mga Hudyo ang Ebanghelyo. Doon unang ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo. Pero sila'y matigas at pagsalungat na bayan. Hindi sila naniwala sa ating Panginoon. Ang unang lumaban sa Ebanghelyo ay mga Hudyo, bago ay mga Romano. Ang mga persecution na nanggaling sa mga Hudyo laban sa mga Kristiyano. Later on, yung mga Romano ang nag-usig sa ating sa mga Kristiyano. At yung babasa na sa aklat ng Apokalipsis. So ito
alin ito pong kahalagahan na pag binabasa natin ng mga talata, kailangan malaman natin yung konteksto ng pinag-uusapan. Yung ibang mga tao, babasa lang nila, at paano sila makakakondisyonugo sa, kailangan pala tayong suguin. Kailangan tayong ordain. Ay hindi man nila nakita ang buong kabuuan ng kabanata. Napaganda po ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito ang isang aklat na mahirap maunawaan, pero enjoyable pag-aralan. It's very challenging. Sa aking opinion, ng inyong abang lingkod, mas mahirap po itong maunawaan kaysa sa aklat ng Apokalipsis. Ang aklat ng Apokalipsis ay mahirap lamang unawain dahil sa mga simboliko at mga talinaga na ginagamit. Pero ang aklat ng mga Roma ay literal na bahagi ng bagong tipan. Pero ito ay mahirap unawain. Kailangan mo ng pagtsatsaga upang maunawaan mo ang mga bagay sinasabi ng Apostle Paul. Dito po sa 2 Peter chapter 3, ito yung binanggit ni Apostle Peter tungkol sa mga bagay na sinulat ni Apostle Paul. Sayin natin. Sa verse 15, inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Hindi sabihin, ang hindi pagdating ng Panginoon, ay mabuti para sa ating kaligtasan. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na tayo maligtas. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. So in other words, itong mga taong sinulatan ni Pedro ay mga hentil. Ngayon din naman, sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam, at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kailang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa kapapamak din nila. Ano ba pinakamahirap unawain sa bagong tipan? Maliban, alisin natin ang Apokalipsis. Aklat ng mga Roma, di ba? Yung ibang mga sulat ni Pablo, madali lang intindihin nyo. Pero itong aklat ni Pablo sa mga taga-Roma ay mahirap unawain. It's very challenging. Pero not to say na hindi mo maintindihan. Maintindihan mo kung ito yung pag-aaralang mabuti. At pag napag-aaralan mo ito, nakita mo yung susi, hindi na rin siya mahirap intindihin. So, sa mga nagsasabi, alam niyo, meron akong narinig noon na isang matandang makakaroon, patay na sa ngayon. Meron akong bago na discovery kanya. Tungkol sa Romans chapter 10, verse 15, pero palagi ko hindi mo tatanggapin. Hindi ko alam kung ano sinabi niya dahil ko naman tinanong. Pero meron din natin naniniwala na maliban kanyang ikaw ay tumaan sa espiritu kanya. Hindi ka makakapangarap. Hindi na totoo yun. Ang instrumento ng Espiritu Santo na ginagamit sa atin ay ang kanyang salita. Ang method ng pagpapahayag ang iba noong first century, directly inspired by the Holy Spirit, sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng mga isinulat sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng mga minudyokan niya, primarily mga apostles, at sa mga taong natuto sa mga apostol, tulad ni Lucas, ni Timoteo, o Lucas at si Lucas lang, si Marcos, etc. Kasi si Mateo, si Juan, mga apostol yan. Ang hindi lamang sumulat, hindi pa si Mark, si Luke, si James, si Jude, but otherwise, lahat ang sumulat dyan ay mga Kristiyano, ang mga apostol. So, sana po nakatulong po nga itong pag-aaral sa gabing ito. Unawain natin ito sa konteksto niya. Ang pinag-uusapan nito, bakit hindi naligtas ang bansang Israel? At sinabi ni Apostle Paul ang mga kadahilanan. So, hindi naman sabihin nila na hindi sila naligtas dahil hindi nila nalaman ang salita. Sabi ni Pablo, sagot niya, ang salita niya sa malapit sa'yo. Bakit? Sapagkat ito'y pinangaral niya ang sinugo ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang pananampalataya ng galing sa pakikinig,
Ang dahilan, hindi kayo naligtas, dahil hindi kayo nakinig. Dahil hindi kayo sumampalataya. Hindi rin niya pwedeng sabihin na hindi napakinggan. Sapagkat ang tinig kayo kumalat sa buong lupaingan niya. Hindi may magaganda ng mga ang gaganda ng mga argument ni Apostle Paul at napakagandang pag-aaralan. Sa totoo lang. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Ngayon po, doon po nakarang Merkulis ba yun o Thursday? Thursday yata po yun. Meron mga mainit na mga comments, yung ibang mga magbigay ng comment. Huwag po natin gawin yun. Ito po isang pag-aaral. If you want to study, do it in a context of a study. Ngayon, kung gusto yung makipagtalas-talas sa akin, huwag natin gawin sa live. Gawin natin in a private manner. Pwede ka mag-PM sa akin, katulad na sinabi ng siyang kapatid. Kung gusto nyo itong pag-aralan sa publikong paraan, pwede rin. In other words, in a formal venue. Kasi ito po ay isang oras lang. At ang purpose lang natin dito ay pag-aaral. Hindi po para makipagtalas tayo, hindi ba tayo matatapos na wala namang kaayusan dahil wala namang rules. Di ba? Ang isang maayos na pakikipagtalas-tasan o tinatawag nating ay debate ay sa isang paraan na may rules at may kaayusan. Kasi pag walang kaayusan, magugulo lang talaga yan. Yung dominanting tao ang masusunod dyan. Pero in a formal way at may rules, equal opportunity po yun doon sa mga taong nagkakaroon ng tuligsaan o discussion. Meron silang equal opportunity, di ba? Yun ang maganda. So, gawin natin sa paraan ng bilang kapatid o bilang dissenting mga tao, huwag tayo magbigay ng personal na paghusga o personal attack. Huwag natin gawin nyo. Hindi naman personalan itong pangangaral sa ganitong paraan. Ito po ay gawain ng pangangaral. Let's give respect to the Word of God, di ba? Let's give respect to God. Kung gusto natin mag-aral, by all means, gawin natin sa tamang paraan. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaya wala, may mga tanong ngayon eh. Pwede ba kayo matakot magtanong? Pwede naman. Ang gagawin ko po, pagka nakita ko yung comment ay hindi po gentlemanly, ito po yung nagbibigay ng personal attack, I will delete it. Aalisin ko, may karapatan ako, di ba? Kung gusto nyo magtanong lang tayo sa maayos na paraan. Kung ayaw nyo sagot, nasa inyo. Pag-aralan nyo. Hindi mo ko naman pinipilit ang bawat isa niya maniwala kayo sa sinasabi ko. Ang sinasabi lang natin, katulad sinasabi ng Panginoon, kailangan nyo saliksikin ang banal na sulatan, kung tunay nga yung mga bagay na itinuturo. Yun ang malinis at tamang paraan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Huwag tayo maging bias o prejudice. Kung hindi ka sumasakay sa nagsasalita, ay hindi mo na siya bibigyan ng pansin sa mga bagay na sabi niya. Ang mahal, ang malusog na pag-aaral, you will answer the points. Hindi yung ituturo mo yung sarili mo, hindi maganda yun. Kung hindi tayo sumasakay sa nagsasalita, we have to answer his points, his arguments, para makita natin kung tama o hindi sinasabi niya. Okay, point na sa baptizer na tungkol po sa seed principle, yun ang sagutin nyo. Na yung pangkaligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yun ang sagutin nyo. Paano papasok doon ang baptizer? Kailangan Kristiyano. Dahil lalabag yun doon sa Romans chapter 1 verse 16 ng kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng Ebanghelyo. Hindi tao. Walang kaugnayan ng tao sa kaligtasan. Ang Diyos na nagliligtas, hindi tao. Kaya ito tumutungkol sa mangaral o sa baptizer. Hindi sila nagliligtas, kundi ang Diyos at ang kanyang Ebanghelyo. Ganun lang po sana para maging malinis at maganda ang ating pag-aaral. Orjan Ocampo, good evening po. Gillian Leo, good evening. Earl Gabriel Forsalunga, good evening. Leonito Torrelisa na ibang Arabi, kadakayamin kakabsat. Ang ibig sabihin niya, magandang gabi sa lahat mga kapatid.
Siyempre sa pagbati, pwede tayong bumati sa ating mga lingwahe. Pero pagka sumasagot tayo sa post, sa Facebook, o dito po sa ating live, na ang ginagamit na pananalita Tagalog or English, tapos tayo magbibisaya, that's disrespectful. Dahil hindi lahat ay nakakaintindi ng Bisaya. Huwag natin gawin yun. Let us use English or Filipino. O kaya gumamit kayo ng Google Translate para maunawaan namin kung ano sinasabi ninyo. Kasi kung magbibisaya kayo, hindi namin alam kung ano sinasabi nyo. That's unfair. Hindi naman tayo nangangaral sa Bisaya. Nangangaral tayo sa Tagalog o sa English. Nagpo-post tayo sa Tagalog or English. Kung gusto nyo sumagot, gawin nyo sa English o Tagalog. Huwag sa Bisaya. Hindi lahat po ay nakakaintindi ng Bisaya. Lalong-lalo yung mga Tagaluzon. Ang alam po namin dito ay Tagalog or English. Kung hindi nyo kaya yun, mag-Google Translate po kayo. Ilipat nyo yung Bisaya nyo sa Tagalog or English para makaintindihan ng mga nagbabasa. Hindi naman po tayo mayroong bias against Bisaya. Hindi naman. Minamahal natin ang lengguwahe nyo, pero hindi lahat nakakaintindi. Ngayon, kung gusto po nyong Bisaya, ay doon sabihin nyo, mag-Bisaya kayo. Ngayon, pag sabihin nyo na ganito, Tagalog or English, kailangan Tagalog or English yung gagamitin natin wika. Sa pagbati, okay lang. Katulad ng ginamit ni Brother Lanito, Ilocano po ito, okay lang yan. Gumabati lang eh. Clint Jasher Lilibios. Magandang gabi po, Brad Lordy. Nahihinig po mula sa Paces Camarin. Maraming salamat sa mga nahihinig. Roylan Llaneza, watching, hearing here, Brad. Ibanez Senior Sani, mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At sa iyo, Brother Lordy, ganoon din sa iyo. Rieta Manzanillo. Magandang gabi, mga kapatid. Good evening, Brother Lordy. Sinari lang po yan. Vicente Kai, magandang gabi po. Noel Tanyalas, good evening po sa inyo lahat, mga kapatid. Jim Bautista, good evening. Isang kapatid na ito, gagagala lang po sa ospital. Dahil po sa pneumonia. So, isama po natin sa panalangin para sa kanyang lubusang pagaling. Ito po isang mabuti at matapat na lingkod ng Panginoon. Mariat Feliciano, good evening, Brad. Reggie Marguelias, good evening, Brad. Yaka Colis, good evening, Brad, at mga kapatid kay Yesu Cristo. Jenny Luciano, good evening po sa lahat. Melinda Dizon Zenis, good evening po, Brother Lodi. Good evening po sa mga kapatid. Ricky Planchal Alili, good evening, brother. Clint Joshua Lilibios, to God be the glory. Thank you po, Brad. Maraming salamat din sa inyo, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Tayo po, hindi naman tayo after sa maraming nakikinig o maraming followers. Hindi naman tayo after doon o tayo kikita kung tayo po ay dadami ang ating followers. Wala man tayong interest doon. Ang interest lang po natin dito ay may turot, may pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Lead me gently home, Father, lead me gently home. When life's toils are ended and parting days have come, sin no more shall tempt me, ne'er from thee I'll roam. If thou only lead me, Father, lead me gently home. Lead me gently, lead me gently home. Father, lead me gently, lest I fall upon the wayside. Lead me gently, gently home. Lead me gently home, Father, lead me gently home. In life's darkest hours, Father, when life's troubles come, keep my feet from wandering, lest from thee I'll roam. Lest I fall upon the wayside,
me gently, lead me gently, oh Father, lead me gently, lest I fall upon the wayside. Lead me gently, home. Lead me gently home, Father, lead me gently home. In temptation's hour, Father, when sore trials come, be thou near to keep me, take me as thine own. For I cannot live without thee, lead me gently home. Lead me gently, lead me gently home, Father, lead me gently, lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. They bound the hands of Jesus in the garden where he prayed. They led him through the streets in shame. They spat upon the Savior, so pure and free from sin. They said, crucify him, he's to blame. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Upon his precious head they placed a crown of thorns. They laughed and said, behold the King. They struck him and they cursed him and mocked his holy name. All alone he suffered everything. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. When they nailed him to the cross, his mother stood nearby. He said, woman, behold thy son. He cried, I thirst for water, but they gave him none to drink. Then the sinful work of man was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. To the howling mob he yielded. He did not for mercy cry. The cross of shame he took alone.
to die. Salvation's wondrous plan was done. He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Tapos na po ang ating gawain pangal po sa gabing ito. Loobin pa ng Panginoon po sa Lunes. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral. Wednesday, dilat saka sa Friday, pagsusumikapan po natin na MWF ang ating pag-aaralan. Doon po sa Wednesday, ating pong pag-aaralan anong ibig sabihin ng experience? Saan ang galing yun? Saan ang galing po yung idea ng experience? Ano po? Kailangan nating malaman yun kasi hindi naman po yun inimbento. May pinanggalingan po yung tinatawag experience. Malimit po, hindi natin malubusang maunawaan yung experience. Minsan may nagsasabi, basta lang may pasan nila yung ginagawa na kahit walang scriptural authority, sabi, expedient yan. Yun lang po ang ating gustong tingnan sa Wednesday. Kung meron po kayo request na pag-aaralan, isabit lang po nyo at bibigyan po natin ng pagkakataon. So bago po tayo maghiwalay, tayo po ay manalangin. Amang Banal, kayo po ay palagi nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng biyaya na inyong ginagawa sa amin. Higit sa lahat ang karapatang tawagin ka namin, Ama, at kami inyong mga anak. Sa pamamagitan po ang dakilang sakripisyo na Panginoon, matay sa krus, na ilibing at amoy na maguli, at hindi po sa paglalahad ng Espiritu Santo ng magandang balitang ito, upang kami na dinatan ng uling panahon, di namin dinatan ng panahon ng Panginoon, ay magkaroon pa rin kami ng access sa
kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ama, itong oras na ito na pag-aaral, sana po'y nakatulong upang maunawaan ang bahagi ng iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng espiritu ng kapakumbabaan, espiritu po ng kaamuan at espiritu ng kami bukas, ng kaisipan, na tanggapin namin kung ano ang katotohanan. Dinadalain din po namin na saan magkaroon ng kapayapaan sa kasalukuyang malabong kalagayan ng sanglibutan, na may iba't ibang mga makapangyarihang bansa na nagkakaroon ng problema sa isa't isa. Kami po nagtitiwala ng Diyos na kahit ano ang mangyayari sa amin sa mga panahon na ito, kami taglay namin ng pag-asa na binuwalangga at tinasam namin ang pagdating ng aming Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming tinatalain sa pangalan ng Diyos Kristo. Amen. Ito po ay ingat po tayo. God bless. At muling pagkikita, ulobin ng Panginoon sa inang Bisaya. Poon.